Tuwang-tuwa mga kababayan ko yung mga DDS. Opo, pumapalakpak po ang kanilang mga tenga at ngumanga po, ngiting-ngiti po, abot hanggang dibdib ang kanilang panga. Opo, mga kababayan, tama po kayo doon. Pumapalakpak po ang mga tenga ng mga DDS at ngiting-ngiti po sila, abot panga ang kanilang kaligayahan. Dahil po sa naglabas ng performance rating ng ating Pangulo. Tuwang-tuwa po sila mga kababayan ko sa nabalitaan nila, mga kapatid, na lumanding daw po sa mababang lumanding daw po sa mababa na rating si PBBM. Abay, pag-usapan natin mga kababayan ko, no? Eto siya. Oh, para naman na hindi umiyak itong mga DDS na to, mga kababayan ko, talakayin na natin. Oh, ito po yung balita mga kababayan ko, panoorin natin to. Bahagyang bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos base sa survey ng Pulse Asia. Okay, Pulse Asia. Oh, bahagyang bumaba. Magkano bumaba? Patuloy natin. Sa higit 2,000 tinanong, 2,000 ang tinanong. 53% ang approve sa performance ni PBBM. 53% ang approve sa performance ni PBBM. 2 puntos ang ibinaba niyan kumpara noong Marso. Ang approval rating naman ni Vice President Sara Duterte tumaas sa 69%. Kaya pala nagpapalakpakan ng mga DDS. Mga ganun, si Sara Duterte, mataas na posisyon. Wala na nasa ni Sara. Kaling-kaling. Tontuwa na kayo dyan sa approval. Nagpapalakpakan yung mga DDS, nagla-live gagad sila. Ayan, si Sara. Kaling-kaling ni Sara. Lapit naman Ang lapit naman ni Sara Duterte. Sabihin nila, si Bangag, 53% lang. Si Inday, naka 69. Gusto nyo balik ko sa inyo yung sinabi ng vlogger nyo? Si Banat Bay. Oh! Gusto nyo? Nabalik ko sa inyo. Sige. Oh, mga kabayan, tuloy natin. Pagdating sa trust rating, 5 points ang ibinaba ng rating ng trust rating Pangulo na nakakuha ng 52%. Nananatili naman sa 71% ang trust rating ng Vice. Nananatili ng 71% yung trust rating. Ibabalik ko sa inyo yan, ha? Painggan muna natin to. Samantala, tumaas sa 35% ang approval rating ni House Speaker. Eto. Bago tayo tumungo doon, ito muna tayo. Sige. Ito na. Ulitin ko. Sige, ito na. Trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos base sa survey ng Pulse Asia. Sa higit 2,000 tinanong, 53% ang approve. Okay. 53% versus 69 approval plus 2. Si Sara, negative si Bongbong. Okay, sasabi na, si Bangag nyo, mga tanso, 52 lang, 53 lang. Babalik ko sa inyo. Hindi ko alam saan kayo hugot ng salita na to eh. According to Banat Bay, kinumpara niya ang trust rating ni PBBM sa trust rating ni trust rating ni Duterte noon. Si Duterte nag-slide doon, mga kabayan ko. Nag-slide din po. Nag-slide po ang approval rating ni Duterte noon. Pag presidente ka na daw kasi, mga kababayan ko, automatic bababayan. Lahat ng pukol sasaluhin mo eh. Lahat ng issue sasaluhin mo. Lahat ng disgrasya sasaluhin mo. Overall, lahat ng problema ng taong bayan ng bansang Pilipinas sasaluhin mo because ang Pilipino sa'yo ibabato. Ibabato sa'yo yung ultimo kahit katiting na problema at isisisi sa'yo ng mga magagaling at may ayaw sa'yo. That is according to Banat Bay. Pinanood ko yung vlog niya na yon. Ngayon, ang tanong dito, yung nangyayari kay Duterte noon, nangyayari rin sa rating ni PBBM ngayon.
Kailangan pa bang may patunayan si PBBM? Yes, meron. May maniniwala pa ba kay PBBM? Yes, meron. Mga kababayan ko, totoo yun. Marami pa rin naniniwala kay PBBM. Pero in terms sa 2,000 na taong tatanungin mo, approval rating ni PBBM is 53%. Mataas pa rin para po sa akin yun. Kasi hindi siya lumanding ng 30% kagaya ng kay Duterte noon. At kung tatanungin naman ng mga DDS na nagpapalakpakan ngayon dahil sa 69% ni Inday Sara Duterte, ang tanong, mga kababayan ko, sa 2,000 na tinanong, kaya ka bang ipanalo ng pagka-presidente nun? Ginawa ko lang yung ginawa ni Banat pa, ginamit ko lang din sa inyo. 'Di ba? Ang tanong, sa 2,000 na tinanong, mga kababayan ko, yung 52%, 69% na yan, kaya ka bang ipanalo ng pagka-presidente nun? Yun ang pag-uusapan natin. Sa 2,000 na tinanong, sa 2,000 na tao na tinanong ng False Asia Survey, mga kababayan ko, bagsak ng 2% si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa nilabas na sa Publicos Asia, bakit mataas si Pangulong Bongbong Marcos? Tapos dito sa False Asia Survey, mga kababayan ko, na kinumisyon ng balita na kinumisyon ng nagpa-survey na yan, bagsak si PBBM. Okay. Kasi 2,000 ang tinanong. Sa 2,000 na tinanong, si Sara Duterte ang nangunguna. 69%, mga kababayan ko. Plus 2, ika nga nila. Ayan, tanong ko dito, masusukat ba natin sa 2028 yan? Sagot? Hindi. Yung 2,000 na yan, hindi kaya ipanalo sa pagkapangulo. Tandaan nyo yan. Sinagot ko na. Tuloy. Sa performance ni PBBM, 2 puntos ang ibinaba niyan kumpara noong Marso. Ang approval rating naman ni Vice President Sara Duterte tumaas sa 69%. Pagdating sa trust rating, yan, trust rating. 5 points. Okay. Less 5 points. Bakit nga ba nagkakaroon? Same what happened to Duterte. Duterte bumaba ang trust rating. Bakit? Nung panahon na EJK. Mga kababayan ko, bumaba ang trust rating ni Pangulong Duterte noong panahon na nagkaroon ng EJK. And panahon naman ulitin ko lang, ginagaya ko lang yung ginawa ni Banat Bay. No? Yung ginawa naman ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa niya ngayon, medyo tinatamaan si PBBM, and we know that. Sa taas ng tumataas yung gasolina, tumataas yung bilihin, pero napapansin natin yon, doon tinatamaan yung Marcos administration, to be honest, mga kababayan ko. Well, mga kababayan ko, bumaba ng almost 5% ang big trust o trust rating ni PBBM na dating 57, mga kababayan ko. Pero ito malala, mga kababayan. Ang ibinaba ng rating ng Pangulo Pakinggan nyo to. na nakakuha ng 52%. Nananatili naman sa 71% ang trust rating ng Vice. Ito, 71% ang trust rating ni Sara. Hindi man lang tumaas. Ibig sabihin nun, mga kababayan ko, parang ganito lang yan eh. Nagtampo sila kay PBBM pero hindi sila nagtiwala kay Sara. Hindi nyo napansin? Bumaba ng 5% sa 2,000 na tinanong nila, bumaba ng 5% si Pangulo. Ang tanong dito, ba't si Sara Duterte hindi tumaas ng 71%? 71% pa rin si Sara. Bakit? Kahit na ibig sabihin lang nito, no? Ibig sabihin lang ito, kahit na bumaba ang trust rating ni PBBM, wala di sila hindi tumaas o hindi nalipat kay Sara. Sa makatuwid, wala pa rin silang tiwala kay Sara yung 2,000 na tinanong nyo. Tuloy. Shoutout kay Tita Ami Campbell. Samantala, tumaas sa 35%. At dyan sila matakot. Ang approval rating ni House Speaker Martin Romualdez. Ito sila matakot. Mga kababayan ko. If President Bongbong Marcos drops 5% ng kanyang approval rating, dating 57, 52, and bumulusok itong si House Speaker Martin Romualdez ng 35% approval plus 4 si Martin.
Ang bilangan nito, mga kababayan ko, hindi sa pagka-presidente, sa pagiging congressman, pagiging House Speaker. Alam mo, kung ako kay Sara Duterte, matatakot ako dito sa survey na to kay Martin eh. Alam mo, totoo lang, matatakot ako sa survey na to ni kay Martin Romualdez. Yung 35% na yan, being a House Speaker, mataas yan. Mga kababayan ko, mataas po yan. Mga kapatid, mataas po ito ha. Yung 35% na approval rating, kung pagbabasihan natin. Kaya niyang tapatan si Sara dito. Kasi tansya ko, 35, tataas pa to mga kababayan ko. Well, dapat katakutan nila tong survey na nilabas ng False Asia. Baka mamaya, yun ang umisyon nito. Magulat kayo kung bakit ganon kataas ang trust rating ni ni House Speaker Martin. Well, nakikita ko naman kasi yung ginagawa nila that ginagawa ni House Speaker Martin pag kung nasan si Pangulo, kinabukasan, doon din siya kagad. Sabi ko nga sa iyo, ang diskarte nilang tatlo ni First Lady Lisa, ni Pangulong Marcos, tapos ni House Speaker Martin Romualdez. Alam niyo ginagawa nila? Mga kababayan ko, unang-unang gagawin unang-unang lalapag sa magbababa ng tulong si First Lady. Pangalawa, mga kababayan ko, si Pangulong Bongbong Marcos, PAP, Presidential Assistant of Farmers and Fisher Folks. Susunod yung Bagong Pilipinas, mga kababayan ko, dala-dala ni House Speaker Martin Romualdez. Well, yung 4% na yun na tumaas to, I think doon yun. Sa 2,000 na tinanong nyo, mga kababayan ko. 'Di ba? I think doon yun. Doon nila nakakuha yung datos na yun. Kasi ang lakas eh. Kaya katakutan nila tong part na to, mga kababayan ko, hindi biro yan. Maging ang kanyang trust ratings. Samantala, trust rating nyo, parehas na parehas, oh. 69% ang tiwala kay Senate President Cheese Escudero na noong Mayo lang naging leader ng Senado. Tumaas ang 69% din, ala Vice President na nagmumukha nito. Parang nakakaamoy ako dito, ah. Isinagawa ang survey noong June 17 to 24 ng kasagsagan ng mga issue tungkol sa West Philippine Sea, sa Pogo at sa pagbibitiw ni VP Sara bilang Education Secretary. Di ba mga kababayan ko? Ito lang. Ito nakakatakot. Ito nakakaamoy ako dito. If Senate President Cheese Escudero is 69%, mga kababayan ko, at 69% din si Sara, mga kapatid, mukhang maugong na may papalit Akin lang tanong lang mabango ang pangalan ni Cheese bilang Senate President. Mabango ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez if kung pwedeng maging Vice Presidente. Well, like I said, mga kababayan ko, magandang pangitain po ito for House Speaker Martin Romualdez. Si President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, kahit bumaba ng 52 yan, mga kababayan, ang approval niya, at 52 lang, almost 52% din yung kanyang trust rating, walang magiging problema dyan. Alam niyo kung bakit? Si Presidente na siya mga kababayan ko Ang maghahabol lang si Sara, si Martin, at si Cheese. Yan mga kababayan ko. Kasi sila yung maugong sa next position na aangat, mga kababayan ko. Kaya po mga kapatid, huwag kayong magtaka. Bumaba man ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos, normal yan because you are the president. Presidente ka ng Pilipinas. Pero pag si Sara Duterte bumaba pa sa approval rating, yari na yan mga kababayan ko. Tatagilid ka sa 2028. Mga kababayan ko. Pero may humahabol sa posisyon. Huwag kayong magpakampante mga DDS, kaya tuloy-tuloy lang ang paninira ninyo. May humahabol sa pagka-position. Baka mamaya, sooner or later, maybe tomorrow or next week, next month, next year, 2 years or 3 years from now, mas tumaas pa yung 35% kung magpapatuloy itong rating ni House Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan ko, tataas pa to. At meron din position na pwedeng mangyari, mga kababayan ko, sa 69%, mga kapatid at mga kababayan ko, na pwedeng tumaas pa si Cheese Escudero, mga kababayan. And anyway, to False Asia, sa 2,000 na sinurvey ninyo, tatanungin nyo ba naman ang taong bayan sa kasagsagan ng kainitan ng laban ng China?
kasagsagan ng kainitan ng laban ng Pogo. 'Di ba? Mga kababayan ko, imagine niyo ba 'yan, no? Trust rating ng kaya pala hindi tumaas yung trust rating niya, no, ni Sara. Mga kababayan ko, kaya pala hindi tumaas tong 71 because Sara Duterte is a pro-China and Sara Duterte is Duterte. That Duterte, mga kababayan ko, is the protector ng Pogo. Besides ng West Philippine Sea issue, Sara Duterte is a pro-China. Well, mga kababayan ko, not bad. Kasi kaya ka hindi pagkakatiwalaan, hindi madadagdagan yung pagtitiwala ng taong bayan sa'yo because tag 71% ka lang. It means, mga kababayan ko, sa makatuwid, mga kababayan ko, hindi sila satisfied sa ginagawa mo. And that's the one of the reason, mga kababayan ko. Oh. Well, saan pa kayo makakita? 'Di ba? Yan ang nagiging problem nila. 'Di ba? O ngayon, ano sasabihin ng mga DDS? Magpapalakpakan yung mga yan. Hindi, basta si Bangag, sasabihin yung gano'n niya. Magpo-post na naman sila niya. Si Bangag, ganyan ang trust rating yan. Presidente yan. Normal na bumaba yan. Normal din umangat yan. Pero matakot kayo kapag yung vice-presidente nyo, bumagsak yan, dire-diretso ang lagpak niyan. Nakita nyo naman noong mga nakaraan. Bumaba, umangat. Ganyan na nangyari sa trust rating niyan. Pero huwag kayong mag-alala, mga kababayan ko. May humahabol sa position. Huwag kayong magpakampante, mga DDS. Sooner or later, itong 35%, like I said, aangat pa yan. Kung ang rating, mga kababayan ko, ay +4 ng +4, mga kapatid, may possibility pang umangat ng umangat yan. Kaya huwag kayong magpapakampante. No, sige lang. Banat lang, todo lang ng sira, wasak lang ng wasak. Ganyan ang galawan ninyo. No, partida, bumaba ang trust rating ni Pangulo because of the issue of Pogo. Nakita nyo, bumaba ang trust rating ng 5% because of the issue ng West Philippine Sea. Second, mga kababayan ko, hindi tumaas ang trust rating ni Sara because sa issue na pinagbasihan at kaputukan ng West Philippine Sea. Ano pang kaputukan pa ng Pogo. Bakit? Wala na, ibig sabihin lang nun, mga kababayan ko. Malinaw po sa akin to. Walang tiwala ang taong bayan kay Sara, kaya nananatiling taga-suporta niya lamang ang naniniwala sa kanya. That's it. That's final, mga kababayan. They have no choice, mga kapatid. Yan ang totoo doon. 'Di ba? Mga kababayan ko. Sa mga bashers ko dito, kamusta? Baka makapag-comment ka pa. Pwede kayong mag-comment dyan. Comment mo kung anong gusto mong sabihin. Nagbabasa ako, nagre-reply ako. 'Di ba? Sinasagot ko kayo. Kaya free to comment. Uulitin ko, no? I just want to remind everyone, mga kababayan ko, huwag kayong magpakampante na hindi tumataas ang trust rating ni Sara. Kailangan tumaas ang trust rating niyan. Sapagkat pag yan hindi tumaas, delikado yung pambato nyo sa 2028. Tandaan nyo, itong dalawa lang ang pwedeng maging kakompetensya niya, mga kababayan ko. Itong dalawa lang na to, ang pwede niyang maging kakompetensya sa 2028 na malakas na lalaban. Pero mga kababayan ko, kita nyo yung pag-angat ng kay House Speaker Martin Romualdez, 4+4 ang laban, mga kapatid. Hindi po +1, +2, mga kababayan ko. Kung nawalan si Pangulong Bongbong Marcos ng 5%, no, ng 5 puntos sa kanyang trust rating, I think yung pang-apat nandito kay House Speaker Martin Romualdez. So it means maganda ang ginagawa nilang transition at formation na ginagawa nila. I think mag-ready na kayo, mga DDS, for 2028. Aangat pa yung rating nito. Dito kayo matakot kapag itong 35% na to lumobo pa ng lumobo. Manira kayo ng manira. Walang problema dyan, mga kababayan ko. Kaya kay Sara, pag hindi tumaas tong 71 mo, goodbye ka. Mapupunta yan dito sa 35% na approval rating ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya critical ito para sa inyo. Humahabol yung nasa kamera. Huwag kayong pakampante. Kaya itodo nyo na yung paninira ninyo. Nang
sa ganun naman ay makabuelo-buelo ang lahat. Okay? Kaya sa mga bashers ko, comment down below. Magbabasa ako.